Ito. Enrio also told the Davao City Mayor, if you want to earn Pogi points by exporting aid to places richer than yours, Baste! first make sure that this is surplus money to be used after the own needs of your own people have already been satisfied. Kung makikita nyo po dito, binabaha po ha. Pinopromote lang po natin yung mayor ng Davao na parang gustong-gustong bahain palagi yung Davao. Okay? Mayor should focus on several flooding issues in their own backyard. No, sila puna ng puna sa administrasyon pero inuulit-ulit po natin, Mayor Baste, unahin mo naman yung lugar mo. Kawawa naman yung mga Davaoenos dyan na binabaha. Ikaw, Mayor Baste, hayaha yung buhay mo, yung bahay nyo hindi binabaha. 'Di ba? Masarap yung kinakain nyo, may aircon pa kayo, kompleto lahat. Pero yung sinasabihan mo ng mga Davaoenos na sinasabihan mong mahal na mahal ko kayo, binabaha. At pag may baha, nawawala kayo. Mahigit 30 years na kayo dyan. Dalisa Enrique, shoutout po kay Granny Daily Life, shoutout po. O Daily Life pala, shoutout. 30 years na kayo dyan mahigit. Pero anong nangyari sa Davao? 'Di ba? Anong nangyari sa Davao? Yun yung tanong. Bakit may swimming pool palagi dyan? Wait lang. Bakit lumulutang palagi yung Davao dyan? Ano nangyari? Diba? Basti naman. Wag panay po na. Pareho kayo ng kapatid mo si Sarah Anyway, bibigyan po natin ng reaction yan si Sarah mamaya, no? Focus muna tayo dito. Ito, babasahin natin. Ano bang nakasulat dito? Mga Duterte, unahin nyo munang ayusin ang Davao para may kayong mag-emote bago kayo mamintas sa kalagayan ng ibang lugar. Tama. Diba? Wow, sana ulo. Ang ganda ng May mga bata pa Ang Anita Subiro, shoutout to Ano daw, sabi ni Edwin na basahin ko lang to. Nagdidiwang na sila sa pinapaalis na daw mga pulis sa Davao. So mamaya po malalaman natin kasi wag po tayong maniniwala sa mga update ng mga bayaran. Sa mga kulangot na yan. 'Di ba? Kasi lahat po gagawin yan para makapang fake news lang. Mary Joy Candido, shoutout po Ano daw? Binatikos ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator ang CEO Secretary kanina. Ponce Enrile ang tinawag niyang calamity politics at ipinaliwanag na ang ginawa ni Mayor Basti ay out of touch dahil ang mga nakinabang sa kanyang hakbang ay mas mayayamang lungsod at munisipalidad kaya kaysa sa Davao. Okay, tuloy natin. Dahil ang Davao City Mayor ay namahagi ng tig 1 million sa 6 na palawigan sa Luzon. Tig 500k sa 11 lungsod sa Greater Manila area at tig 300k sa 10 bayan sa iba't ibang lalawigan para sa kabuuang 4.5 million na halaga ng Davaoenyo taxpayers money.
Tinaguriang calamity politics ang hakbang ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na i-donate ang mga buwis ng Davaoeños sa calamity stricken cities at municipalities gayong ang kanyang sariling lungsod ay patuloy na dumaranas ng matinding pagbaha. Ang tanong, na-donate nga ba talaga? Or pinalabas lang sa balita? Alam nyo, hindi ko naman hinuhusgahan si Baste. Ako'y nagtatanong lang. Alam nyo, bago sana tumulong sa iba, or, di ba? Bago tingnan yung iba, tingnan nyo muna yung nasa loob mo. Di ba? Tingnan mo anong nasa loob mo, Baste. Okay pa ba? O sablay na? O tagal naman talagang sablay. Yan o. O, makikita nyo po dito, puro bahayan ha. O, pinuna ng ilang tao ang desisyon ni Davao City Mayor Baste na i-donate ang buwis ng mga Davaoeño sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Alam mo, ito si Baste, mahilig tumulong, magbida-bida sa ibang lugar. Kasi nga, ito, may balak itong tumakbo ng pagkasenador. Gusto niya tumulong sa ibang lugar. Okay? Papabayaan niya kasi yung Davao kasi alam niya sa sarili niya, Davao to. Hawak ko yung Davao eh. Ibubuto naman ako ng mga yan kahit pabayaan ko yung mga yan. Feeling ko ganun yung nasa utak niyan. Diba? Kaya ang ginagawa niya, sa ibang lugar tumutulong. Maaga pa para mangampan niya. Galing ni Baste. Oo. Hindi magiging kwento ka talaga. Wait mong bata ka. Nakailang ano kaya to? Oo. Parang hindi lang Magiging kwento ka, be. Sabihin, bata ka pa. Wait ka. Mahalin tulad ang ginawa ni Baste sa isang padre de pamilya na salat sa pagkain pero inuuna pang mag-ambag sa handaan ng mga barkadahan kasi gusto niyang magpasikat. Bakit niya nga ba ito ginagawa ang pagpapasikat na to? Ay natural, tatakbo pong senador. Ang galing naman. Alfredo Castelio, shoutout po Ang tanong, saan galing pera? Sa ano po yan? Sa taxpayers po ng mga Davaoeño. Di ba yung maraming dyan, mga taxpayers dyan? Galing po dyan sa lugar nila. Dyan kinuha yata yung budget, di ba? Tapos, napunta sa ibang, dimensyon. Di ba? Ang lupit Ang Davao City Mayor ay namahagi ng tig 1 million. O, yun yung kanina yung binasa natin. Anyway, masasabi ko lang sa iyo, Baste, good luck kasi ang aga-aga pa, parang pinapabango mo na yung pangalan mo. Basta okay lang makatulong ka sa iba, basta yung iba matulungan kahit yung lugar mo binabaha na, di ba? Lupit mo talaga, Baste. You're the man! You know! Diba? Napakabait na tao nito. Napakabait! Napakamatulungin sa ibang tao. Pero sa kalugar niya, bahala kayong lumutang sa dyan. Yan ang inyong Baste. Elmer Riudic, shoutout po. Anyway, proceed na tayo sa next topic natin mga pre. Papunta tayo kay Kibuloy ha. Papunta tayo kay Kibuloy, kay Baste, hanggang mapunta tayo kay Sara. Ito na.
Nagpahayag ng pagkabahala ang alkalde ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng tensyon sa lungsod, partikular na sa KOJC compound matapos ang girian sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ Group at ng Philippine National Police. Ayon sa alkalde, kinikilala naman niya ang pag-iimplementa ng warrant of arrest pero hindi niya sinusunod ng PNP ang maayos at legal na paghahain nito at gumagamit sila ng dahas laban sa mga inosente. Basti. Ang ating kapulisan, gagamitan ka ng dahas kung kukontra ka sa kanila at magmamatigas ka. Nakita mo yung mga miyembro mo na mga nagmana sa'yo, mga tae kayo? Mga miyembro ni Kibuloy, mga kasama nyo dyan? Oh, nanghahagis ng kung ano-ano. Kahit may shield pa yung mga yan, matsatsambahan pa rin yung mga pagmumuka ng mga yan, tatamaan, magkakasugat. At hindi natin maiwasan, gaganti talaga yung mga yan. Manunulak din yung mga kapulisan natin kasi alam nga namang magpaapi ka lang ng magpaapi. Basti naman, asan naman yung utak mo? Diba? Oo. Tingnan nyo Ito si Baste at yung kampon niya, maraming nakikita na mali sa kapulisan natin. Pero, ang tingin niya sa Kingdom of Jesus Christ at yung mga tao dyan na humarang, perfect, walang pagkakamali. Hindi man pinuna. Wala man tayong narinig na pagpuna. Diba? Senteng mamamayan ng Davao. Sinabi pa nito na gustuhin man niyang makialam bilang alkalde ay hindi naman daw siya makikinig o hindi naman daw makikinig sa kanya ang mga pulis. Mali. Ganito yan, Basti. Gustuhin mo mang makialam sa mga nangyayari ngayon, mapapahiya ka lang. Kasi nga naman, kung pupunta ka doon sa mismong sa area, pag pupunta ka doon, nandoon si Torre. Diba may pangako ka, pag makita mo sasampalin mo? Kaya hindi ka pupunta kasi hindi mo kayang sampalin. Yun yung totoo dyan. Aminin mo na. May okasyon nga nung nakaraang buwan hindi mo nga in-invite si Torre, di ba? Kasi hindi mo kaya. Sinasabihan mong diwata. Hindi mo naman kaya. Ang tanong, sino yung bakla sa inyong dalawa? Baste. Ay, mukhang naaamoy ko sa'yo, Baste. Yung pagkabala ka ba? Sa Bisaya pa. Nabala ka na si Baste. Kasi nga naman, pag pupunta siya, makaharap niya si Torre, ito yung mukha ko. Sige, sampalin mo. Or kung hindi man magsalita si Torre ng ganun, yung mga tao, mababas siya. Kasi sasabihan siya, kala ko ba kaya mong tadyakan, sampalin o kung ano. Diba? Mariusip. Oy, salamat po sa 317 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Dahil sa PNP Chief at Commander-in-Chief lamang, susunod ang mga ito. Nanawagan din si Mayor Duterte sa KOJC member na gawin na mapayapang paraan ang kanilang mga pagpuprotesta para na rin sa kanilang mapayapang paraan. May nakita nga akong video, yung pinanghaharang, hinagis dun sa kapulisan. Paano naging mapayapa yan? kaligtasan at seguridad ng buong lungsod. Sa huli, kinuwestiyon ng alkalde na ang di-otorisadong pag-okupa ng mga pulis at pananatili ng mga ito sa KOJC compound na nakaaabala na umano sa mga motorista at sa publiko. Yan tayo, Baste Magaling lang tayo magsalita, pero hindi kayang gawin. Diba? Yan po ang inyong Baste. Magaling po sa bunganga, sa salita, pero pag nandyan na, wala na. Hindi maramdaman yung aura. Diba? Alam mo, Baste, kahit hindi mo kayang pigilan yung mga kapulisan, dapat, kung mahal mo talaga yung mga miyembro ni Kibuloy, okay? Alaskador TV, shoutout. Kung mahal mo talaga yung mga miyembro ni Kibuloy,
dapat nandun pa rin yung presensya mo. Nagpakita ka kahit saglit. 'Di ba? Eh kaso, wala. Kasi nga, salita lang eh. Oo. Salita lang, hanggang salita lang. Mahal ko no, pero wala naman. 'Di ba? Oh, anyway, ito po, sunod po natin ito. Tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na walang kinalaman ng palasyo ng Malacanang sa ginawang paglusob ng mga pulis sa compound ng grupong Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy sa Davao City. Okay. Ako'y naniniwala doon na walang kinalaman yung palasyo. Pero, alam ng palasyo na may susugo doon. Pero, walang kinalaman o inutos. Natural, alam ng palasyo talaga yan na sa araw na to, pupunta yung mga PNP doon. Iikutin yung buong kingdom, hahanapin si Kibuloy. Yun yung pagkakaalam kong, sino ba itong tumatawag? Wait lang. Wait lang. Wait lang po mga pre, saglit lang kasi may kausap lang tayo. Okay, tuloy na tayo. Okay, tuloy tayo. Ayon kay Abalos, purely police operations ang nangyayari at base sa intelligence report na natanggap ng Philippine National Police. Bilang kalihim ng DILG, sinabi ni Abalos na binibigyan niya ng otonomiya ang pulisya kung ano ang nakikita nilang marapat na gawin sa pagsaserve ng warrant of arrest kay Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Kasi ako naman, I give autonomy to the police. If they feel hindi ako dapat mangharang or what, kasi they know better than me. If they feel there is adequate intelligence report, so be it. If they feel they have to serve it now or tomorrow, what, so be it. No, ayoko maging obstructionist. So I give them that much leeway, and according to their compiled intelligence report, talagang nandoon nga talaga. So ayan, si Kibuloy po, no, feeling ko lang naman, nandyan lang po talaga sa tunnel. Kaya nga, hindi talaga hindi talaga makita kung nasan talaga yung entrance, no. Yun nga yung pilit na hinahanap ng ating kapulisan. Kaya nga lang mga pre, maraming humaharang. Kasi alam po siguro ng mga miyembro, no, na nandyan talaga si Kibuloy. Kasi tandaan nyo po, bakit kahaharang ngayon kung alam mo sa sarili mo na wala dyan yung hinahanap nila? Diba? Oo. So, eto naman, wag yung sisisihin yung Pangulo, Malacanang. No, wag yung sisisihin. Kasi, hindi naman talaga sila yung nag-utos. May warrant of arrest po kasi. Yun lang yung sinusunod.
Pero, alam natin na alam nila na may pupunta dyan. Alam ng Malacanang or ng Pangulo na pupunta dyan yung maghahanap kay Kibuloy. Yung, hanggang doon lang yun. Pero yung sasabihin yung inutusan, magpakita muna kayo ng ebidensya. Diba? Yan yung mga, alam mo yung mga bangag na tao? Yung totoong bangag? Yan. Advance mag-isip. Advance ng mag-isip ng ikakasira ng iba. Diba? Ito, tuloy natin. Ito naman yung kay, Rock Hater. Kasi contemptible talaga yun eh. You are questioning the authority that was given to the Quad Committee. And when he questioned yung sinasabi nating karapatan natin na mag-cite in contempt ng mga resource person, ay that is contemptible. 2 araw matapos makalabas ng detention facility ng House of Representatives noong August 23, posible na namang madetine si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay dahil sa pag-question nito sa otoridad ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Ayon sa dating Malacanang official, panggigipit dahil sa politika umano kaya ito na cite in contempt ng Quadcom at pinatawa ng 24-hour detention. Nag-ugat naman ang contempt citation dahil sa umani pagsisinungaling nito sa mga kongresista sa dahilan ng hindi nito pagdalo ng pagdinig noong August 16. Kaya po na-contempt yan si Harry Roque dahil nagsinungaling. Diba? So ngayon, shout out sa mga naniniwala kay Harry Roque na sinasabi mo siya yung nasa katotohanan. Kasi kung si Harry Roque ninyo yung nasa katotohanan, bakit kailangan niyang magsinungaling? Meron bang nasa katotohanan ng mga sinungaling? Sinungaling ka tapos i-claim mo kayo yung nasa katotohanan? Ang kakapal ng taba niyo sa tiyan. Ang kakapal ng taba niyo sa batok. Diba? Amparo Estrada, shoutout po Ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Bastos ka, lalo na nung unang hearing sa Kongreso. Sumasabat-sabat ka, pina-stop ka nga munti ka na makontempt ng unang hearing. Tama? Bastos ka, Harry Roque, na amnesia ka na ba? Ang sarap sampalin ng utak mo eh. Sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Oy! Kain ka muna bago ka magtanong. Kasi, para maalala mo yung mga pinaggagawa mo. Kung ano yung mga sinasabi mo doon. Kain ka muna. Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naipita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Kasi nanumpa ka. Lawyer ka pero bobo ka. Nanumpa ka na ang sasabihin mo doon sa Kongreso ay pawang katotohanan lamang. Kapag nagsinungaling ka, ang rules ng Kongreso, matik, ikukontempt ka. Lawyer ka, di ba? Apakabobo mo. Anong silbi ng panunumpa mo doon kung magsisinungaling ka lang pala? Di ba? Okay. Nanumpa ka eh. Tumayo ka, gumanon ka, nanumpa ka. Asan yung utak nito? Akala ko ba? Matalino to. Roketa naman. Bakit ganyan ka? Nagtaka pa siya? Bakit daw siya pinakulong? Amnesia ka nga talaga. Kain ka muna ng talong. Yung talong na kulay brown yung kainin mo. Oy, wag kayo. Pag naluto yung talong, kulay brown yan. Pag naluto yung talong, kulay brown yan. Alam mo, Harry Roque, naawa ko sa'yo. Ilang years ka nag-aral? Pero sa simpleng ganyan, hindi mo alam. Simple lang yan eh. Ginagawa mong tanga yung mga tao niyo. Ay, nako. Ang
sagot dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Ayon sa House Quadcom Chairperson Sabi ni Rilin Amaril, di naman po pulis ang pinapaalis. Basahin mo muna order kung ano po pinapaalis, sir. Wala po akong sinasabi dito na pinaalis yung pulis. Kung titingnan mo, kung marunong ko pong mag-identify, madam, ng question mark, or kung naiintindihan mo kung ano yung question mark, alam mo yung nilalaman dapat ng title. 'Di ba? Wala akong sinabi at hindi ko sinabi dito na sa mga nanonood sa akin, confirmed na ha, na pinaalis na talaga yung ating kapulisan dyan sa Kingdom. May sinabi ba akong ganon? Make sure po, pag magko-comment kayo, lawakan nyo po muna yung inyong utak. Kasi hindi ko pa nga nire-reactionan nag-react na kayo. Hindi pa po ako nagre-react dan. Isusunod ko pa lang po yung reaction dyan. Ha? Relax lang. Di pa po ako tapos. Masyadong excited. Edgar Makapalag, shoutout po ha. Relax lang. Nandito pa tayo kay Roque Mag-move on tayo. Relax ka. Move tayo dyan mamaya. Chill. Hindi ko sinasabing pinaalis sila dyan. Wala akong sinabi. Ang may sabi niyan, yung mga fake news. Si Coach Oli. Sila yung may sabi niyan, hindi ako. Okay? At tingnan mo yung thumbnail natin dyan. Check mo yung thumbnail natin. With question mark. Okay? So, dumaan naman siguro tayo nung pagka-grade 1. So, pinag-aralan natin yan. 'Di ba? Ang mga pahayag ng abogado ay maituturing na contemptible act o dahilan upang ma-cite in contempt ulit ito ng Kamara. Naniniwala naman si House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6th District Representative Benny Abante. Mali kasi thumbnail mo, sabi ni Raimundo Luna. Ano bang Raimundo Luna, PNP pinaalis na sa QGC? Yun yung thumbnail ko Kahit ako nagtatanong ako sa thumbnail ko. Kasi hindi ako sure kung napaalis na ba talaga o hindi. Ako yung nagtatanong. Hindi ko alam kung nakapag-aral tong mga to. Pero kahit grade 1 maiintindihan to Kasi pinag-aralan po natin ito noong grade 1 tayo. Kung ano yung question mark. Diba? Posibleng paglabag sa batas ang panawagan ni Roque sa publiko na magtipon-tipon sa EDSA laban sa kasalukuyang administrasyon. Mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. Iba na sinasabi niya Palubog daw yung Pilipinas o kayo yung nagpalubog ng Pilipinas? He is now calling for a sa akin it might also be treasonous. Ma'am Tamura, shoutout po Because he's now calling for a people's power to topple down the present administration. Hindi naman siguro tama yung ganun. May pasaring naman si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers kay Roque. Medyo parang siguro bawasan ni Attorney Harry Roque yung paniwala na napaka-importanting political figure niya para sikilin yung kanyang freedom of expression, para sikilin yung kanyang what do you call this, yung kanyang mga sinasabi. So Wednesday, August 28, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng House Quadcom kung saan inaasahang haharap muli si Attorney Roque. Ayon naman sa abogado, maaari pong makontempt ito ulit si Harry Roque, pero sana wag yung 24 hours lang, dapat 1 month. Sa Quadcom ang pasya kung ipapasite in contempt uli siya. Nako! Samantala, dadalo rin sa hearing ang negosyanteng si Catherine Cassandra Leong na hiniuugnay sa mga ni raid na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga.
Nasa kustodiya na ng House of Representatives si Ong matapos ma-cite in contempt dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig ng House panels. Inirepresenta ni Attorney Roque si Ong. Sabi ni Gilbert, babasahin ko yung comment ni Gilbert, wait lang. Sabi niya dito, bawal yan, di ba, manghikayat ng tao para mag-rally. Harry Roque, magkano ba bigayan? Pupunta ako, bigay mo to taon sahod ko, a-attend ako. Actually, pag mga nanghihikayat ka ng mga tao na wala namang paki sa mga issue na ganyan, pag nanghihikayat ka, papayag po yung mga yan kapag may ganun, may pera. Kasi unang-una, wala namang pinaglalaban yung mga taong ganyan. Pero dahil may pera, sasali sila. 'Di ba? Sasali po sila dyan. So, hindi ko lang alam kung may batas tayo na ganun, na bawal. Kasi sa pagkakaalam ko, pag eleksyon na talaga, bawal po yung mamimigay ka ng pera. Bawal po talaga yun. Pero ngayon kasi malayo pa naman, hindi ko alam kung pwede ba yun or hindi, no? Or kung isisikreto man nila, ay pwede. Sa isang estafa case. Cassandra Leong is very necessary na mag-appear sa committee sa Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Eto na, ang title ko kasi dito, PNP pinaalis na sa KOGC. Kasi napadpad ako sa live ni kanina, ni Oli. Sabi ko, uy, yun yung niya, sinabi niya sa wakas. Oo, eto nga yung title niya dito eh. Basahin ko sa inyo ang title niya dito ay Lispo, pinapalayas na ng korte. Tapos sinigundahan niya sa sa live niya na magsiselebrate nga daw sila kasi pinaalis na daw ng korte yung mga kapulisan diyan. Kaya ako, sabi ko ito yung magandang topic ngayon kasi parang mga tanga, 'di ba? Mga tangang hindi maintindihan yung kanilang ginagawa kasi unang-una sa akin, para sa akin po, hindi ko sinasabi dito sa title ko na to or thumbnail ko na pinaalis na talaga sila. Ako'y nagtatanong. Oo, kaya kayo, may mga edad na naman kayo dyan, gamitin po ang utak. Kasi sa pagkakaalam ko, wala namang mga supporter ng Pangulo ng mga bobo. Okay, gamit-gamit po nito Ang question mark, pinag-aralan nyo po yan. Simpleng question mark, di nyo pa alam. Title, ang thumbnail ko, ako'y nagtatanong. At malalaman natin ngayon dito. Kung ano yung sagot. Di pa nga ako nagre-react. Itong mga to. Eto na po, bigyan po natin ng reaksyon. Free ingress and egress po doon sa papasok po ay siguro po yun po. But doon po sa mga pulis natin ay nandun po, hindi po sila nag-i-impede. Wala pong barriers po na inilagay ang pulis doon sa harapan po ng KOJC po. Ay, salamat po sa 511 thumbs up natin dyan Well, again, like I said na wala pong dapat muna pong ipagdiwang sa ngayon dahil po... nagdiwang kasi si Oli. Wala pa daw. So, medyo, dito, anong ibig sabihin nito? So, parang fake news yung pinapalabas sa kabila. Na pinapaalis na daw. So, parang ganun yung dating dito. Nagdiwang na Nagdiwang na sila, Coach Oli. Mga bayaderos. Malinaw naman po ang nakasaad po doon sa protection order. They may have a different interpretation. Ay respetuhin po natin yung decision po at order po ng korte at like we said na yan din naman po ang sinabi po ng ating SILG na magsusumiti po tayo ng petition to clarify po yung order for the clarification din po and information po ng both parties po. But on the part of the PNP, malinaw po, hindi po tayo titigil sa pagpapa-implement po nitong warrant of arrest. Yes! So, hindi titigil. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po. Bakit magsiselebrate kayo? Tuloy-tuloy. Tsaka na siguro kayo mag-celebrate pag nahuli na eto na lang. Total, nag-celebrate naman kayo ngayon.
Okay? Kahit ginagawa yung tanga yung sarili nyo, sabi nyo magsiselebrate kayo ngayong gabi. Oo. Ako, magsiselebrate din ako pag nahuli si Kibuloy. Papagawa ko ng cake. Good luck, Kibuloy. Yun yung ilalagay ko doon pag nahuli si Kibuloy. Oh. Tapos, may hugis ng titi doon sa cake. Papagawa ko talaga yan, hugis titi na cake. Papagawa ko, tapos nandun yung mukha ni Kibuloy. Oh. Kasi magsiselebrate din po ako pag nahuli yan si Kibuloy. Diba? Hugis titi na hindi naman malaking titi. Maliit lang. Baka pag nilakihan ko kasi, baka sabihin ng mga viewers ko, wow, ano, Dax pala si Pastor. Uy, huwag kayong ganyan. Dax! Hindi. Kaya nga papaliitan ko lang kasi ang pangit naman na pipikiin mo yung sarili mo kahit maliit ka lang sasabihin mong malaki. Siyempre, alam nyo, yung tao, makikita nyo sa katawan yan. Kung may pag-aari ba talaga or sakto lang. Ay sa nakikita ko naman, kay pastor nila, parang medyo pwede na yung suso. Hopefully, malapit na po tayo doon. Walang alisan muna hanggang meron pa. Tama naman. Maikwan pa nila, magsasubmit pa sila, maghihingi pa sila ng reconsideration sa korte. Nandun na yung So, mga okay, kapulisan walang natin. alisan. We Tama, are on our tama. 4th day Okay. today. Siyempre, Ayos. mga tao lang din po yung Very ating good. mga kapulisan Legal move. napapagod. Kaya nga po kahapon, dumating na po yung augmentation team coming from the other regional office, particularly Region 12, Region 10, and Region 13, as well as yung mula po doon sa... Dapat lakihan, idol, para may panlaban si pastor. Ang pangit naman po kung pipikiin natin yung sarili natin. Calabar Zone ay dumating na rin po para po palitan naman yung mga pulis nating nauna. Oh, maliwanag! Eto, kinaklaro ko, maliwanag. Wala akong sinabi na pinaalis na sila dyan. Magbasa-basa kasi kayo ng title at thumbnail. Para hindi kayo yung... Makabasa lang kayo na nakalagay kasi dito, PNP pinaalis na sa KOGC. Hindi nila sinali yung question mark. Kakamot ako sa ulo nito. Anyway, salamat sa comment ninyo. Hindi po ako galit sa inyo, ha? Hindi po ako galit. Ine-explain ko lang sa inyo na intindihin po natin kahit may mga maliliit na detalye kasi kasama po yan sa ano. Kasama po yan, 'di ba? Pampalasa din yan. Di mabubuo yung lasa kung wala yan. Di ba, Kibuloy? KO! Na i-deploy po dahil sabi nga natin pagod na rin po ito at nasaktan na rin po ito at napagod at kulang po talaga sa pahinga at tulog, so pinalitan muna po sila, and yan po ay magpapatuloy po yung deployment po natin at yung ating GPNP po ay nandun pa rin po kanina ay Okay, po good. nila. Ang sama ni News Gen Vargas, lagyan mo ng itlog, idol. Pwede. Hoy, kaso bawal yata sa YouTube yun. Ihugis yun eh. Mukhang bawal sa YouTube yun. Ako po. Paano nyo makikita yun? Sa Facebook ko na lang. Doon ko na lang i-post. Good. Para tignan yung sitwasyon Hindi aalis. po sa area at Hindi pa rin aalis. ay mukal po yung mga Confirm po ha. Siguro magpapahinga lang sila kaunti. Pero nandun pa rin po. Hindi po aalis. Okay? Ikaw talaga, Coach Uli. Ang tanda-tanda mo na. Fake news ka talaga. Diba? Wala kang kwentang tao. Personnel po natin doon kasi nakikita po nila no less than the GPNP is there providing them guidance. Sabi niya Elino Solano, babasahin ko po yung kanyang comment. Ballpoint, Isiminay ang nakita ko sa report sa napaalisin na ang PNP sa ibang mainstream. Wala man nakita sa panibagong balita. Ano po kasi yan sila? Sabog po kasi yan sa pulburon yung mga Isiminay. Oo. Kumbaga, bias na nga sila, fake news pa. Doon po tayo sa pinaka-legit. Okay? Oo. Doon po tayo maniwala. Pero pag balitang Isiminay, kabaliktaran po yan.
Oo, pag halimbawa magbalita sila, hindi kumakantot si pastor. O baliktarin nyo yan. Yun po yung kabaliktaran yan. Diba? Kaya maniwala dyan si Minay. Walang silbi yan. Naku po. Alam po nila na hindi sila nag-iisa bagamat sila po yung mga pagod dahil sila yung mga boots on the ground. But we want to make them feel na yung kanilang mga PNP leadership is 100% behind them. Wala pala. Pahiya pala yung nagbunyi dyan. Na Pahiya si Kutsuli. Naku po. yung 6 po na nadala po sa ospital ay nailabas na rin po yon and they are being taken care of po nung regional dental and medical unit po ng Region 11 at yung iba So yun po mga pre, no? Maliwanag na talaga ng mga palpak, no? Yung mga balita ng Isiminay at hindi pa po, tuloy pa rin po, no? Yung paghahanap kay Kibuloy. Ayan, so ingat-ingat lang po kayo dyan. Dapat doble bantay kasi feeling ko lang naman tatakas ito si Kibuloy, no? Parang di naman pakali. Naghahanap lang ito ng pagkakataong makatsamba. Diba? Na hindi siya makita para tumakas. Kaya kayo dyan, nako, magbantay po kayo.